May nagtanong dito, paano daw niya tatanggalin ang asthma ng anak niyang 3 years old? Kung ano. Nandito yung sagot. Sige, pag-usapan natin yan. Alam nyo, mula nang nagbago-bago ang panahon, ine-expect natin na po pwede talagang marami ang magkaroon ng ubo, ng sipon, ng lagnat at pati na rin ng mga atake ng asthma o hika. Isa sa mga sintomas ng asthma ay ang wheezing o yung parang huni na naririnig natin kapag ka inaatake ng isang bata o ang isang matanda ng hika. Kadalasan, mayroon po itong kasamang hapo o hirap ng paghinga. Yung iba, mas inaatake sa gabi. Pero kadalasan din yan, mayroong mga triggering factors tulad ng exposure sa usok, sigarilyo, likabok, pollens at kung ano-ano pang po pwedeng pagmulan ng allergies. Ang tanong, ang hika ba gumagaling o nawawala? Sa katotohanan, medyo komplikadong bagay yan. Pero alam mo naman natin na ang mga taong mayroong hika ay forever na mayroong hika. Dok. Yung kapitbahay nga namin dati may hika. Nung bata yun, may hika yun. Ngayon, lala. Well, totoo din naman na mayroong mga kaso na kayang kontrolin. Mayroon din naman po na noong bata, mayroon silang hika. Pero dahil bata sila noong na-diagnose, pwede kasabay nilang lumalaki ang mga baga at mga daluyan ng hangin. Kaya mas nagiging controlled ang kanila mga sintomas. Pero hindi sa binabasag ko ang mga pag-asa ninyo, mga trip ninyo, pwede pa rin pong maulit ang pagkakaroon ng sintomas ng asthma sa mga pasyenteng na-diagnose na ng hika kung mayroong triggers na sila ay masasagupa. Yung ding mga nakokontrol ng asthma, pinapakita lamang din naman po na gumagana ang inyong treatment plan at management plan ninyo. Diyan papasok ang pag-iwas sa asthmatic triggers at pag-inom ng mga medications. Gamot. Lagi na lang gamot. Gamot. Lagi na lang gamot itong doktor na to. Well, sa katotohanang bagay, meron naman po mga pwede tayong gawin at meron mga pamaraan ng pagkain na pwedeng makatulong sa pagbabawas ng sintomas ng asthma. Yan! Ano yan? Pwede naman palang ganyan Sabihin mo na! Ito yan. Babawasan ninyo dapat ang mga kinakain nyo matatamis. Iwasan din ang sobrang dami ng carbohydrates na nakakain ninyo. Hindi ko sinasabing tanggalin ang carbohydrates sa kinakain ninyo. Ang sinasabi lamang po ay bawasan ang dami ng carbohydrates na nakakain ninyo para nang sa ganun ay mapababa po natin ang carbon dioxide na napoproduce sa sistema ninyo. Bawiin ang busog sa lean proteins or plant-based proteins. Mas damihan din po ang gulay para sa fiber at fruits para sa inyong mga vitamins, minerals, and antioxidants. Kumain din po ng nuts at ng seeds bilang snacks kaysa sa mga matatamis ang kinakain ninyo. This way, oonti ang carbon dioxide na napoproduce ng katawan at mas dadami ang oxygen kaya mas magiging okay ang paghinga ng pasyente. Kasama rin po natin dyan dapat ang pagpapapayat ninyo dahil malaki ang may tutulong ng weight management sa mga pasyenteng mayroong asthma. Kung ang tanong ay kung paano ang pag-ehersisyo, magpa-clear muna po kayo sa inyong mga pulmonologists kung anong klase ng exercise ang pupwede sa inyo at saka tayo makakapag-craft ng program na tugma para dyan. Multidisciplinary treatment ang kinakailangan pagdating sa asthma management kaya mas dapat po na to work with your primary care physician and your registered nutritionist dietitians at pati na rin mga physical therapists ninyo para nang sa ganoon maging buo ang inyong paggaling mula sa inyong mga iniindang mga sakit. At ayon, sana po ay may natutunan kayo. Maki-follow po na itong page na to at share na rin po ng video na ito sa inyong mga kaibigan. See you ulit next time. Ingat!